Magandang gabi mga Haribon at maligayang pagdating sa kauna-unahang episode ng Kasama Mo Ako, mga kababalaghan sa pamantasan. At ngayong gabi, tayo'y maglalakbay sa madilim na daan ng mga kwentong nakakatakot at kababalaghan. Sa ating unang paglalakbay, susubukan nating tuklasin ang mga misteryo ng ating paligid. Mga kwentong nakapaligid sa mga silid ng ikalimang palapag ng gusaling lakson. Tunay na karanasan at mga kwentong pinagmula ng takot sa ating mga puso. Ihanda ang inyong mga sarili at sigurihin nakasara ang mga bintana at pinto. Dahil ngayong gabi, may dilim at may mga bagay na mas mabuting hindi makikita. Samahan niyo kami sa paglalakbay na ito, kung saan ang bawat kwento ay magdadala sa atin sa isang mundong puno ng hiwaga at kilabot. Tara na't simulan ang ating unang paglalakbay tungo sa kababalaghan ng SPL at Radiolab. Ang isa sa mga di malilimutang kwento ng gusaling lakson ay mula sa mga naranasan ng seniors ng kursong Bachelor of Arts in Communication at mga utilities ng pamantasan. Nakarating na sa ikalimang palapag nito. Ayon sa isang senior, kinukuhaan niya ng litrato ang blackmates niya. Nang hindi sa inaasahan, may nahagip na isang pares na paa sa likod nito. Kitang-kita na walang kadugtong na katawan ang paang iyon. Malayong malayo rin ang suot nitong itim na pantalon sa kulay ng pantalon ng mga lalaking estudyante sa pamantasan. Nakakakilabot pa dahil imposibleng nahagip lang ito mula sa estudyante dahil ang paa sa litrato ay walang tsinelas o kahit anong sapin sa paa. Maliban pa rito, kinukumpirma rin ito ng mga tagapangalaga ng paaralan. Ayon sa isa sa mga naglilinis sa pamantasan, alam niya ang ganitong klase ng istorya. Isang beses ay may nakiusap na magkaibigan sa isang tagalinis ng SPL na kung maaari ba silang manatili hanggang alas 7 ng gabi. Umayag ito para may kasama siya habang naglilinis. Napansin nila na sa tuwing lalabas o di kaya papasok siya sa Radiolab, ay nagpapaalam pa ito sa hangin. Pasintabi kay Kuya Alan, anya, kahit walang tao sa loob ng kwartong iyon. Ayon pa sa kanya, isang beses ay natalaga siya sa ikalimang palapag ng GL na sinasabing pinaka-iniiwasan daw nilang mag-ina maglinis doon dahil sa kadahilanang mas nararamdaman ang presensya ng mga hindi nakikitang nilalang sa loob ng radio booth. Dito nagtatapos ang ating nakakatakot na paglalakbay sa dilim ng mga kwentong nagbibigay ng kaba at takot. Naway naisip ninyo ang mga aral na hatid ng bawat kwento at muling magbalik sa inyong mga alaala ang mga karanasang hindi malilimutan. Huwag kalimutan, sa bawat anino at hikbi ng hangin, may mga kwentong nag-aantay na masasaliksik. Hanggang sa susunod na pagkikita, manatiling ligtas at laging mag-ingat sa madilim na sulok. Ang mga kwento ay narito upang ipaalala sa atin
na may mga bagay na mas mabuti ng hindi malaman. Salamat sa pakikinig at magandang gabi sa inyong lahat.